Hi, kumusta? Ayan, ako na naman po si Nathaniel. At sa bidyong ito pag-uusapan natin yung mga guidelines na nilabas ng Embassy of Spain in the Philippines. Okay, regarding sa kanilang language assistant program dito sa Spain na magsisimula sa October 2025 hanggang May or June 2026. Bakit May or June 2026? Kasi dito sa Spain, bawat region meron silang hindi pare-parehas yung kanilang duration no, ng language assistant program. Pero sa pagkakalam ko, Madrid lang yung umaabot ng June 2000 hanggang June, no? Pero parang yung ibang mga community like Valencia hanggang May lang siya. Okay? So ayan nga, una-una sa lahat, gustong ipaalala ng Education Office of the Spanish Ministry of Education na hindi sila tumatanggap ng anumang fee. Okay? So walang fee. Libre po yung application. Okay? So kung meron man halimbawa na naghingi sa inyo ng fee, ibig sabihin hindi na yan legit. Or maari lang na tumawag or i-consult natin no ang education office ng Spanish Ministry of Education or sa Spanish Embassy na matatagpuan sa Makati. Okay po? Ayan. So, ayun nga, maganda yung Language and Culture Assistance Program nga ng Spain kasi may immerse kayo dito sa Spain. Siyempre, iba yung kultura nila dito. Yung lengguwahe, kung gusto nyo ma-improve yung inyong Spanish, baka ito na yung tamang program para sa iyo. At meron ding ibang perks. Halimbawa, kagaya ko, nakakapagbiyaya ako dito sa Europe or sa Spain, tsaka sa mga ibang mga karatig bansa din. So, yun yung mga advantages ng program na ito. Okay? Tapos, ang sabi dito, their main role is to support the teacher of English. Yes, tama nga yan. So, parang ikaw yung kanilang PA. Hindi naman siya PA, no? Pero parang, syempre, katulong ka ng teacher sa pagtuturo doon sa loob ng classroom. Kahit hindi nakatoka sa iyo ang disiplina, pero at some point, tutulong ka din 'no, magdisiplina sa mga bata. Lahat ng klase ng tulong na kailangan ng English teacher na kapartner mo, dun sa school or sa classroom is dapat mong, ibigay, okay. So hindi ka mag-isa dun sa classroom or hindi ikaw yung pinaka-main teacher. Meron at merong teacher. Actually, hindi pwede na mag-isa ang language assistant sa classroom, ayan. Ngayon, pag-usapan natin yung mga ibang information dito. Ang sabi dito, yung regions daw ng Spain na kasama sa Language Assistant Program ay kanilang ipapublish more or less by January 2025. Ayan. Pero meron na yung mga regions ng Spain na kasama. Halimbawa, this school year, okay? Yung mga kasama is Andalusia, Aragon, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y Leon, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Madrid, Murcia, and País Basco. So, yun yung mga kasama guys, okay? Meron pang mga ibang region or area dito sa Spain na hindi pa sila parang integrated or kasama sa language assistant program. Ito yung mga regions katulad ng Navarra, Catalonia, Ceuta, and Melilla. Okay? So, hindi pa kasama ang Barcelona kung gusto nyo mapunta ng Barcelona. Okay? Hindi siya kasama. Yung Ceuta at Melilla ay nasa African continent siya. Nasa border siya ng ng Morocco. Ayan. Yung Navarra naman, nandito yung famous na, ang tawag nito, Running of the Bulls. Okay? Sa Pamplona, ganyan. Okay, ngayon ang pag-uusapan natin is yung requirements. Ano ba yung mga requirements halimbawa na interested kayo dito sa program, okay? So yung first requirement, dapat ikaw ay isang Pinoy. Ikaw dapat ay nakatira sa Pilipinas. So, residing in the Philippines ang nakalagay dito. So, hindi ko alam kung halimbawa nasa Thailand ka or Vietnam ka, pwede ba? So, feel ko kailangan mong bumalik ng Pilipinas, okay? At saka dapat proficient ka sa writing and spoken. Spoken, napaka-importante yun kasi kailangan natin ng at support, no? Tulong. Kailangan ng mga teachers, ng mga bata. Kausapin mo sila, kausapin. And then, okay yan. Ano ba? Ang sabi pa dito, be a last year university student of a bachelor's degree
or already in possession of bachelor's degree, a postgraduate, or having completed a master's degree and doctorate. Actually, meron akong kilala dito, may mga masters na sila, may mga doctors na sila, ganyan. Ayan. So, kung halimbawa nasa first year ka pa lang or second year ng college, pwede ba? Unfortunately, hindi po. Kasi kailangan talagang bachelor's degree holder ka. Pwede kang mag-apply siguro pag yung, halimbawa like January ka mag-apply, no? Like April or May is graduate ka na. Or before mag-start yung program. Sa tingin ko pwede. But i-consult na lang po natin yung Spanish Embassy sa Philippines. Ayan. And then another one is must have no limitations that would impair your ability to teach. Okay? Napaka-importante po yun. Another one, dapat meron kang clear police record kasi NBI is one of the requirement. And then yung NBI, kailangan din ipapuzzle yan sa Department of Foreign Affairs. Ayan. Another requirement, be eligible for a long-term student visa. Pag sa Philippines pala, pag mag-apply ka ng visa, bibigyan kanila ng 3 months or 90 days. And then pagdating mo dito sa Spain, mag-apply ka ng resident card. Okay? So, kahit na 90 days lang yung binigay na visa sa'yo, long-term siya. So, ayan. Another one is, for school year 2025-2026, kasi dati hindi to requirement. Ni-require na rin nila ang Spanish. So, dapat dito kailangan meron ka ng Spanish equivalent to A1. Ayan. Tingnan pa natin yung ibang mga requirements dito, guys. So dito, yung mga Spanish requirement, dapat meron kang A1 na DELE or CLS certificate. Ayan. Saan kayo pwedeng mag-take ng exam nito? Kumonsulta po kayo sa Instituto Cervantes sa Manila. Ayan. If you do not have the DELE certificate yet and you are currently a graduating student in one of our partner universities, you should have Spanish as a subject for at least 120 hours. Ayan. Actually, yung program pala guys, meron siyang part 1 at saka part 2 or stage 1 at saka stage 2. So, yung stage 1 sa mga partner universities. Tapos, kung hindi pa mapapuno yung slot, mag-open sila ng stage 2 para sa mga graduate ng mga hindi partner universities. Okay? Sa language assistant program. Sabi dito, or pwede ka din daw mag-enroll sa Instituto Cervantes para magkaroon ka ng A1 level. Ayan. Another requirement, kapag ikaw ay isang estudyante or nag-apply ka on behalf of Instituto Cervantes or through Instituto Cervantes, kailangan mo ng A2 na DELE certificate. A2 DELE certificate. Okay? Tapos dito, if you're a faculty member or licensed teacher currently working in an official private schools, meron daw separate na guidelines. Pero tinignan ko, kailangan nilang mag-fill out ng form. Tapos yung form parang available lang siya hanggang October 31. So medyo late na to, no? Siguro we can email the Spanish Embassy kung paano to if you really wanted to push through pag ikaw isang licensed teacher to Philippines. And then, if you are applying through stage 2, an A1 DELE certificate will be required. Ayan, required na siya guys. Okay? Meron ding ibang mga additional qualifications, although ito is like, they are taking into consideration, hindi naman siya yung pinaka-main qualification or requirement ata, no? Kung meron ka daw degrees na related sa education or modern languages, baka mga plus points siguro. Okay? Prior teaching experience, kung meron ka bang experience sa pagtuturo, no? Experience living, working, or studying overseas. Knowledge of other languages, na hindi lang English and Spanish. Malay mo kung marunong ka mag-Portuguese or Italian, di ba? Or Catalan, yung mga local languages nila dito. Not really Catalan. Valencian, Galician, yung mga ganun, no? Malay natin. Baka makadagdag din sa application mo. Okay? Tapos meron dito sila mga responsibilities and duties. Pag-usapin natin yan in a separate video. Ito siguro yung pinaka-importante kung ano yung makukuha natin dito sa program. Pag nasa ka sa Madrid or Valencia, 1,000 euros. Ayan. Tsaka sa ibang regions, 800 euros and above. Okay?
magkakaroon ka ng insurance dito sa Spain, um, private insurance. Magkakaroon daw ng training sa bago mag-start yung school year. Official certification issued by the Spanish educational authorities. Paid school holidays pag Christmas at saka Semana Santa. Ayan, bayad po yan. Or at saka yung ibang mga holidays dito sa Spain, bayad din po. Yung lodging transportations from the Philippines to Spain, yung kayo na po mag-shoulder niyan. Hindi po yung sa embassy, hindi po sila mag-shoulder. And then, ang language assistant para sa mga Pilipino, 2 maximum of 2 academic years. Ayun po. So, yun lang yung nilabas nila. Kung meron kayong questions about their guidelines, no, requirements, you can comment down below or you can visit their website, okay? Sa edukasyon yfp.gov.es Pilipinas. So, yun. Or yung kanilang, actually hindi sila tumatanggap ata ng walk-in eh. Yeah, just go to their website, okay? Yung address pala ng Embassy of Spain, 27th floor, Equitable Bank Tower sa Makati, no? 8751 Paseo de Rojas, 1226 Makati City, Metro Manila. Okay? Yung telephone number nila, 00632 817-6676, extension 114. Ayan. So yun guys, kung meron kayong questions, you can comment down below and we'll try to answer your questions. Okay? Thank you so much for watching. Please subscribe if you haven't subscribed yet to my channel. Thank you so much. Kita-kits tayo sa mga next na videos ko na i-upload ko about Teach and Learn program dito sa Spain. Bye-bye!